Tinutugis na ng mga otoridad ng recruiter ng 6 na babaeng nabisto na nagpapanggap na madre sa airport. Tatangkiin sana ng mga babae na magtrabaho sa Lebanon sa kabila ng deployment ban doon. Saksi si Mark Zambrano. Akalain mong di makabasag pinggan ang grupo ng mga madring ito na papunta sa ng Hong Kong noong Huwebes. Pero pagpasok sa immigration area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, nagduda ang ilang immigration official. Hindi raw kasi maayos ang pagkakasuot ng abito ng mga nagpakilalang misyonaryo mula Baguio. At ang ilan, nakasuot pa ng makulay na sapatos na may terno pang handbag. Kaya nung usisayan ng gusto, sina sister, umaming hindi talaga madre. Mula pala Hong Kong ay pupunta silang Lebanon para magtrabaho roon sa kabila ng deployment ban. Sa ngayon, tinutugisan ng Interagency Council Against Trafficking at ng Anti-Trafficking Division ng NBI ang kanilang recruiter. Kung tutusin, sila raw ang biktima. Pero ang kaso, nagpanggap silang mga madre. You may be charged with violation of obstruction of justice. And you may also be charged with other forms of swindling, other deceits. Because of, we are studying into the possibility, the aspect of deceit or fraud. Ito rin mismo ang kinundina ng Association of Major Religious Superiors. Ayon sa tagapamuno ng grupo na si Mother Mary Jan Mansan, sagrado ang abito at hindi dapat ginagamit sa iligal na gawain. Dapat daw pamanagutin kung sino ang pasimuno ng pagpapanggap ng madre ng nahuling grupo. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. At sa showbiz saksi, international singing sensation Charisse, may dinedate nga bang foreign singer sa Amerika? At US pop star Mandy Moore, nagkatotoo raw ang isang matagal ng pangarap sa kanyang karir. Kung ano, alamin sa report na ito. Balik Pilipinas ngayon si Charisse para sa Valentine's Day TV special na gagawin niya para sa GMA Network. Pero hindi kaya naiwan ni Charisse ang kanyang puso sa Amerika? Bali-balita kasing merong isang baguhang foreign singer na masugid ngayong nanliligaw sa kanya. Wala naman akong pakidala. Pero matapos magpakyeme, umamin din ang teen singing sensation tungkol sa kanyang secret suitor. Ano lang, text. Paano nagpapakyut? Ganun lang? Ano lang, iwan ng voicemail. Wow. Sabi ko pwede daw lumabas. Hindi naman. Pero ang sagot siya ni Charisse, no raw muna dahil busy pa siya sa kanyang career. Dream come true naman para sa US pop star na si Mandy Moore na magsilbing boses ng long-haired princess na si Rapunzel sa animation film na Tangled. Matagal na raw kasing pinangarap ni Mandy na maging bahagi ng isang Disney movie. It's still almost difficult for me to completely wrap my head around, but I think it's even cooler because it's the 50th animated Disney film, which makes it feel just that bit more special. Kaya naman todo promote ng pelikula si Mandy kasama si Zachary Levi ng TV hit show na Chuck na siya namang boses ng love interest ni Rapunzel na si Flynn Rider. Hi everybody in the Philippines. Para sa saksi, Rosetti Rivera nag-uulat. Sama-sama natin saksihan 68 anyos na Elvis Presley fan. Di lang kumpleto sa Elvis memorabilia, bumuo pa ng Special Elvis Club. Balitang hatid ng isang liga na katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.